Let's open up our Bibles to Romans chapter 1, verse 20 all the way through 22. Romans 1, 20 to 22. For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God. And yes, they knew God, but they would not worship Him as God or even give thanks. And they began to think foolish ideas of what God was like. And as a result, their minds became dark and confused, claiming to be wise, third time is the charm, claiming to be wise, they instead became utter fools. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong wisdom first. Wisdom first. Sabi mo sa katabi mo, wisdom first. Alam ko pong nagsisimula pa lang ang 2026, but I would like to remind all of you that we walk into our future one choice at a time. Our life moves in the direction of our decisions. Our decisions matter. Napakahalaga po ng mga desisyon na ating ginagawa, malaki man po ito o maliit. Kada tayo ay magsasabi ng oo at kada tayo ay magsasabi ng hindi, itinuturo po tayo ng ating desisyon sa ating kinabukasan, maganda man o pangit. Ano man ang ating itinotolerate today, ano man ang pinapahintulutan mo ngayon, ay makakaapekto po sa direksyon ng iyong kinabukasan. And yes, hindi ko lang po sinasabi rito, yung mga malalaking desisyon katulad ng sino ang papakasalan ko, saang bansa ako pupunta. I'm also talking about small and repeated decisions that each and every one of us make every single in the day of our lives, because it can and has the potential to change your life forever. And I believe in the power of prayer. And I believe that prayer works. Pero you have to remind yourself that yes, you can pray all you want. Pero hanggat hindi nagbabago ang desisyon mo, hindi magbabago ang buhay mo. Let me repeat that for you. You can pray all you want. You can always pray for a bright future. You can always hope for a better 2026. Pero hanggat hindi nagbabago ang iyong desisyon, hindi magbabago ang iyong buhay. That is why wisdom matters. Kaya mahalaga ang karunungan. Mahalaga po ang wisdom, hindi lang wisdom tooth. Ang corny nun, pero you get the point. Okay, sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng wisdom. Wisdom matters. Napakahalaga po nito. And when I say wisdom, I'm not just talking about knowledge. Sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. But knowledge informs your mind. But wisdom directs your life. So knowledge is knowing the right thing, but wisdom is knowing the right thing at the right time. Ibig sabihin, wisdom is the application of the knowledge that you've learned. Okay. Sino po sa inyo ang naniniwala na ang seatbelt nakakapagligtas ng buhay? Taas kamay. That's knowledge. Alam nating lahat by facts na kapag ikaw ay nagsi-seatbelt, malaki po ang tsansa na tayo po ay maliligtas o sabihin na nating mabubuhay in case of accident. Pero hanggat hindi mo sinusuot yung seatbelt, puro knowledge lang siya. Nagiging wisdom siya kapag yung knowledge na natutunan mo, in-apply mo. May kilala ba kayong ganyan? Maraming alam, pero hindi kayang i-apply.
Okay? Maraming knowledge, brilliant, but still spiritually confused. That's why, ang pagiging Kristiyano, hindi patalinuhan. Ang pinakamagandang trait at kahilingan na pwedeng nating hilingin sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ko ng abilidad na piliin ang tamang bagay. Kasi ang buhay po natin ay series, sunod-sunod na mga choices. Ang sabi nga po nila, we make thousands of choices every single day of our lives. You chose to be here today, you chose that dress, you chose that hat, you chose that slippers, you chose that shoes. Marami tayong pinipili sa ating buhay, pero kung tayo po ay magkakaroon ng wisdom, matututunan natin na ma-discern kung anong daan ang dapat kong tahakin. Hindi laging dati, kundi anong daan ang pwede kong tahakin so that I can avoid a costly mistake. Again, ang knowledge is knowing the right thing, but wisdom is applying what is right at the right time, the right way, with the right heart. In fact, if you read the scripture, makikita po ninyo na ang biblical wisdom, by definition, is actually an ability of a person to live within God's design. Let me repeat, ang biblical wisdom ay ang abilidad ng tao na mamuhay sa loob ng disenyo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang biblical wisdom, walang kinalaman sa IQ. Walang kinalaman sa experience. Walang kinalaman sa edad. Pwedeng matanda pero walang pinagkatandaan. Pero wala niyan sa Gia Kamanaba. Okay? Bakit? Hindi nasusukat sa edad, experience, or IQ. Kasi posibleng smart ka pero misaligned ang buhay. Posibleng highly intelligent pero spiritually confused ang iyong buhay. So hindi mo siya madadaan sa itsura, experience, o edad. For example, katulad ng mga kotse o sasakyan. Alam niyo po, kahit gaano kakintab ang inyong sasakyan, at kahit gaano kalakas ang engine ng inyong sasakyan, kapag yung gulong ng inyong sasakyan hindi aligned, delikado po destination. At habang bumibilis ka, mas lalong nagiging delikado. When you are misaligned, when the wheel are not aligned into each other, acceleration becomes dangerous. Alam nyo, ganyan din po ang wisdom. Kahit na napakakintab ng kotse, kahit napakaganda at napakatindi ng potential niya, kasi grabe yung power ng engine, if you are not in alignment with the will of God, dangerous ang ating future. That's why I also believe that wisdom is alignment. Kapag ang isang tao nakakonekta sa Diyos, aligned sa Panginoon, there goes your wisdom. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong, sino sa inyo gusto ng wisdom? Na yung wisdom, wini-wish ninyo na magkaroon kayo sa inyong buhay. Taas kamay lahat na gusto ng wisdom. Now, saan nanggagaling ang wisdom? Paano nagsisimula ang wisdom? Can I teach a little bit? Okay. Ang sabi po ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Napakaganda po ng verse na ito. Maliwanag po ba sa Bible na ang wisdom may simula? Saan nagsisimula ang wisdom? Fear. Everybody say fear. Now, anong ibig sabihin ng fear of the Lord? Now, yung fear dito ay hindi po takot that pushes you away. Hindi ito yung takot na takot ka sa multo. Takot ka sa ex mo. Hindi ito yung fear na yon. Kasi yung klase ng fear, parang wala natatawa sa service na ito. Nakalimutan na po tayo. Ha? Okay? Yung fear dito is not a kind of fear that pushes you away. In fact, the fear of the Lord is actually awe, A-W-E, reverence, pagbibigay ng galang, pagbibigay respeto. Kung gusto mo pala ng wisdom, nagsisimula ang wisdom kapag marunong kang mag-recognize na ang spiritual authority ng buhay mo, Diyos.
Kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, kapag nagkaroon ka ng paggalang sa authority ng Diyos, pumapasok ang wisdom. Ang sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning. Highlight that part. That beginning is actually from the Hebrew, reshith. Diyan po natin kinuha yung Genesis 1:1. Diba? Bereshit bara, in the beginning. So yung Bereshit o reshith is actually ang English translation is beginning. Now, hindi lang po ito basta simula. Pag sinabi mo kasing reshith, ibig sabihin ito, foundation. So, ang sinasabi ng Scripture, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Pag sinabi mong foundation, yan ang doorway. Hindi ka makakapasok sa wisdom kapag wala kang takot sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng biblical wisdom. Ano nga uli yung biblical wisdom? Your ability to live inside God's design. So without the fear of the Lord, that kind of wisdom cannot happen in your life. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng wisdom? Bakit? Ang dami kasing benefit pagka ikaw ay may wisdom. Matututo kang magdesisyon ng tama. At pagdesisyon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang paraan. Sino ba naman ang ayaw ng wisdom? Pero nakakalungkot, marami sa atin, gusto natin yung benefit ng wisdom, ayaw natin yung requirement ng wisdom. Maganda ang benefit ng wisdom, pero ano ba muna ang requirement ng wisdom? Saan ba nagsisimula? Ano ba ang foundation ng wisdom? Fear of the Lord. So without the fear of the Lord, if you don't fear His authority, if you don't recognize that He is the sole authority over your life, that wisdom cannot happen in your life. In fact, yung salitang wisdom dito is from the Hebrew chokmah. Everybody say chokmah. Nang ibig sabihin is your ability to live in harmony with God's design. So this is namin na scripture. Let's recap for a while. So the fear of the Lord, the reverence, the awe, the admiration, nare-recognize mo na si Lord ang authority ng iyong buhay, diyan magsisimula ang chokmah, ang wisdom. Diyan nagsisimula yung ability mo to live within God's design. Pero hindi pa tapos ang verse. As sabi ng scripture, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One. Knowledge of the Holy One. Yung pagkakaalam mo sa Diyos. Now, interesting yung salitang knowledge, kasi yung salitang knowledge, hindi lang basta aware ka sa Diyos. Ang ibig sabihin ng knowledge, experiential knowledge. Ibig sabihin, hindi mo lang siya narinig sa theory, hindi mo lang siya narinig sa preaching, naranasan mo mismo. Sino sa inyo naranasan nyo ang Diyos nagpapagaling? Taas po kamay. Bakit? Kasi nung nagkasakit ka, o nagkasakit ang mahal mo sa buhay, kitang-kita ng mata mo, nagpagaling ang Diyos. So hindi siya basta theory sa'yo. Hindi lang basta inspiration o turo yon. Naranasan mo mismo. Ang tawag doon, experiential knowledge. Sino sa inyo naniniwala that God provides? Ang Diyos nagpo-provide. Bakit? Kasi nung walang-wala ka, nung ikaw ay nandun sa hukay, tinulungan ka ng Lord, nilabas ka ng Panginoon, nag-provide ang Lord out of grace. Something that you don't deserve. That's why experientially, hindi ka lang aware, naranasan mo. Experientially, you know that God provides. So ano sinasabi ng scripture, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, at yung experiential knowledge mo sa Diyos, minsan naranasan mo, that brought what? Understanding. Balik na yung verse na. Now, ano ang Hebrew ng understanding? Okay lang sa inyo, classic Bible study muna tayo para mas maintindihan natin ng mabuti mamaya. Okay? Are you with me? Now, yung understanding is from the Hebrew bina. Everybody say bina. Siya yung kumanta ng, "Diba't ako'y tao lang." Siya yun. Anong apelido ni Bina? Morales. Okay, joke. Okay, let's recap. Ang sabi ng Biblia,
Yung reverence mo sa Diyos, diyan nagsisimula ang hokma. Diyan nagsisimula yung ability mo to live within God's design. At yung experiential knowledge mo, yung naranasan mong Diyos sa iyong buhay, yan ang magdadala sa iyo ng bina. Alam niyo yung bina? Discernment. So, ibig sabihin, habang lumalago ang relasyon mo sa Diyos, habang nakikilala mo kung sino ang Diyos, mas lalo kang nagiging matalino sa pagdedesisyon. Bakit? Naiintindihan mo yung Diyos mismo na yung sinasamba. So, hindi to basta sinabi ko lang na, gusto niyo naman ng wisdom? Pastor, gusto namin ng wisdom. Oh, wisdom. Hindi ganun eh. Amen? Kung pwede lang bigyan ng jacket yan, di ba? Okay, bigyan ng wisdom yan. Buhay na naman si Will. Bigyan ng jacket yan. Joke. Pero hindi ganun, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You have to acknowledge na hindi ikaw ang may-ari ng iyong buhay. You have to acknowledge na hindi ikaw ang sole authority. Ikaw ay creation and you have to submit to the Creator. And when you submit to the Creator, the fear of the Lord, when you revere Him, when you submit to Him, it is the beginning of wisdom. So, ibig sabihin, ang wisdom lumalago sa ating buhay, hindi dahil kinukonsult mo ang Diyos pag meron kang desisyon sa buhay. Nagiging malalim ang relationship natin sa Panginoon kapag ang takot natin sa Kanya ay tuloy-tuloy. Now, i-recap natin. Ang sinasabi ng text, balik mo yung verse, anak, na maiintindihan mo lang ang buhay kapag kilala mo ang Diyos experientially. Ibig sabihin, the more you know Him by experience, the more you understand life. So, hindi pala porkit brilliant academically, ay hindi ka na magkakamali sa desisyon. Ang wisdom nagsisimula sa posture. Si Lord ang Diyos ko. Siya ang may authority sa buhay ko. And because siya may authority, hindi ko pwedeng gawin ang lahat lang ng gusto kong gawin without acknowledging who He is in my life. And that brings understanding. Kaya pala yung text natin sa Romans chapter 1, verse 20 to 22, parang si Apostle Paul naninermon eh. Parang si Apostle Paul may argument sa bawat isa. In fact, ine-explain po sa atin ni Apostle Paul na ang kakulangan sa mundo natin, hindi na po information. Alam niyo po, in reality, ang atin pong mundo at henerasyon, lunod na lunod sa information. Pero ang sabi ni Apostle Paul, walang problema ang tao sa information. Wala pang Google nun nung sinabi niya yan. Ibig sabihin, he acknowledged, walang kakulangan sa information ang tao. Ang problema, rejection of revelation. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Balik mo nga yung verse 20, anak. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit nung nilikha pa lang ng Panginoon ang mundo, nakita nyo na kung gaano siya makapangyarihan. Tignan mo ang langit, tignan mo ang bundok, tignan mo ang nature. Obvious na ang Diyos makapangyarihan. Tignan mo ang nature, obvious na ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng creation ng Diyos, nakita mo yung kanyang invisible quality. Nakita mo ang kanyang kapangyarihan. Nakita mo ang kanyang nature. Di dapat wala ka ng excuse para kilalanin ng Diyos. Kasi sa creation pa lang, kilala mo na siya. Ang linaw ba? Binasa ko lang naman eh. Tama? Ano kasunod? Ang sabi ng verse 21, yun nga lang, kilala natin ang Diyos. Pero hindi naman sinasamba. Kilala ang Diyos, pero hindi naman nakakapagpasalamat. At kapag dumating ang pagkakataon, nakilala mo nga ang Diyos, pero hindi mo siya kayang sambahin, hindi mo kayang pasalamatan, ang isip mo lumilipad kung saan-saan. Ang isip mo nako-confused. Saan galing ang Diyos? Sino ang nanay ng Diyos? Nako-confused ka eh.
Kasi hindi mo siya nire-recognize na totoo. Kumbaga, kulang pa yung nature para makilala mo yung obvious ng may Diyos. Ikaw, kung may tatay ang Diyos, di may nanay siya. Kung may God the Father, may God the Mother. Naku-confuse. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, dahil hindi mo siya, balik mo lang anak, dahil hindi mo siya masamba, you began to think up foolish ideas of what God was like. And as a result, everybody read, as a result, their minds became dark and confused. Kaya confused ang isip natin, kasi yung hindi naman iniisip natin. Imbis na magtiwala sa Panginoon, explain it, Lord. Sabi ni Lord, hindi pa ba sapat ang creation para makilala mong makapangyarihan ako? Sinong scientist ang kayang lumikha ng bundok sa pamamagitan ng salita? Pero ikaw, hindi kasi logical, hindi logical. Kasi kung si Lord ang lumikha ng bagay, saan galing ang Diyos? Kaya ang tao confused. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya ang resulta, ang mga isip natin lumalabo. Ang isip natin confused. Ito matindi. Hindi ako nagpe-preach ito, babasahin ko lang. Next verse. Dahil confused ka na, you are claiming to be wise. But actually, you became what? Utter fools. Bakit? Pag natanggal ang reverence ng tao sa Diyos, ang isip ng tao confused. That's why wisdom is necessary. Is this helping anybody today? Amen? Sabi mo sa katabi mo, mukhang papunta si pastor sa iyo. Mukhang aatakihin ka na naman sa puso ngayong araw na ito. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7? Everybody read this with me. Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing. Therefore, dahil principal thing siya, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Question, may mga wish ba kayo sa inyo? Pastor, January pa lang, wish na kagad. Pang December yan eh. Okay? Sino sa inyo gusto ng blessing? Parang ang lakas ng blessing. Yung mga nasa unahan, talagang hayok na hayok sa blessing to eh. Tingnan ko nga yung mga nasa likod. Sino sa inyo gusto ng blessing? Taas kamay, lahat na gusto ng blessing. Yan. Sino, talagang likod lang nagtaas ha. Sino gusto ng breakthrough? Okay. Sino naman gusto ng guidance mula sa ating Panginoon? Masama bang humingi ng blessing? Hindi. Masama bang humingi ng breakthrough? Hindi. Masama bang humingi ng guidance? Hindi. Pero bago mo hilingin ang lahat, unahin mo wisdom. Bakit? Wisdom is the principal thing. Bakit? Kasi pag inuna mong hiningi yung blessing at binigay yung blessing, pero wala ka pang wisdom, so yung blessing will not become a blessing if you are not able to handle it. So posibleng you have a lot of money, but if you don't have the wisdom for it, that money, madaling mawawala. You cannot steward it well. Kaya ang sinasabi ni Solomon sa atin, teka lang, bago ang lahat ng bagay, wisdom muna. Because wisdom is the principal thing. Napansin niyo ba mga kapatid na hindi sinabing money is the principal thing? Hindi sinabi ng Bible, favor is the principal thing. Hindi po sinabi ng Bible, influence is the principal thing. Ano ang sabi ng Bible? Wisdom is the principal thing. Now, fasten your seatbelt. Now, alam niyo po ba na yung salitang principal is actually from the Hebrew, reshith. Teka lang, ano nga uli yung reshith kanina? Beginning. So, this text is actually saying, wisdom is the foundation of everything. You have the blessing, you have the breakthrough, you have the influence. Without wisdom, you will lose everything. Because everything depends on the wisdom that you have. So if you're going to ask something to the Lord, ask for wisdom first. Because everything else depends on it. Everything else depends on wisdom.
Against ba ang Panginoon sa blessing, my friends and family? Hindi po against ang Lord sa blessing, pero against ang Lord sa blessing na walang foundation. And what is that foundation? Wisdom. Ay, pastor, na-excite na ako. Gusto ko na magkaroon ng wisdom. I wish I have the wisdom. So ano sabi ng Bible? Balik mo yung verse 7. So since wisdom is the principal thing, therefore, wisdom is a principal thing, therefore. Are you reading what I'm reading? Wisdom is a principal thing, therefore. So, wisdom is the foundation of everything. Kaya nga, ano sabi ng Bible? Get wisdom. Get Gets niyo ba? Wisdom is the foundation of everything. At dahil wisdom is the foundation of everything, get wisdom. Ano ibig sabihin nun? Wisdom is not accidental. You have to pursue it. You have to pursue. You have to desire for it. The Lord, since wisdom is a principal thing, I want to pursue wisdom in my life. And that's the main meat, the main core of this message today. Because alam ko, in case you're not aware, nasa gitna na po tayo ng January. Next thing you know, Valentine's na, wala kang ka-date. Buti pa yung Meralco, may due date, ikaw, walang date. Ang corny. I know, right? You have to get wisdom. Everybody say, get wisdom. You have to pursue wisdom. You have to acquire wisdom. Alam nyo, one thing that I've learned, alam nyo po, 39 years old na ako. Next month, 40 na ako eh. Sabi nga nila, life begins at 40. Isa sa mga natutunan ko sa buhay, hindi ako perpekto. Marami ako mga maling mga desisyon din sa buhay, katulad ninyo. Pero isa sa mga natutunan ko, ang wisdom, hindi libre. You have to pay for wisdom. Either you will pay now or pay later. Parang credit card eh. Pay now, pay later. I mean, either way you have to pay in order for you to have the wisdom. Bakit pansinin nyo? Ngayon, ang dami-daming nanliligaw sa iyo, hindi mo sinasagot. Kasi, di ba dati naalala mo, one day ka palang chinat nun. Tayo na, I feel you. You love roses, I have roses, let's get married na. Pero ngayon, Brad, no. Kilala ko na kayo. Alam ko na yung mga kilusan nyo na ganyan. Okay? You have some sort of, you have some sort of wisdom, right? Bakit? Because either you pay it today or you pay it later, either way you have to pay for it. Let me prove that to you. For example, yung mga nanay at tatay natin, yung mga teacher natin, o yung mga magulang natin, dahil sa experience sila sa buhay, binibigyan tayo niya ng konting payo. Nga lang tayo, naranasan ko rin naman yan, bilang mga kabataan, mapusok, marupok, aggressive. Minsan parang pakiramdam natin, mas marunong tayo sa mga nauna sa atin. Kaya kapag nagbigay sila ng advice, hindi ka makikinig. So you don't want to pay attention. Pay attention right now. So you don't want to pay right now. So what will happen? If you don't pay it right now, 6 months later, umiiyak ka sa sulok. Nagmumukmok parang lamok. Bakit? Ang sakit. Sinaktan niya ako. So, hindi mo binayaran ng pakikinig, ngayon nagbabayad ka ng sakit. Kaya sa susunod sabi mo, hindi ko na uulitin. So, may wisdom ka na ngayon. Pero kailan mo binayaran? Tapos na. Naunawaan nyo? So, either you will pay it today, pay now,
Put that in the comment section. Sabi mo sa katabi mo, pay now or pay later? Ayaw mo mag-submit sa instruction. Ayaw mo makinig. Ayaw mo matuto. Nung nawalan, sana pala, ginawa ko na yun nung una. Nagsisisi. So, binayaran, huli na. Di pa rin ako mag-gets. Sino sa inyo nagmomotor? Okay. Sa mga nagmomotor, magkano po helmet? 4,000. Sabihin na natin, sir, mayaman-yaman yung mga taga-Gia Kamanaba, 4,500. Kala mo naman, laki. 4,500 eh. Now, 4,500 ang helmet. Mahal? Yes, pero may mga ayaw bumili. Ayaw bumili ng helmet today. Alam nyo na kagad kung saan ako papunta. Pay now, pay later. Hindi nag-helmet. Ano nangyari? Na-aksidente. Na-ospital. So yung helmet, naging ospital. Yung tinipid sa helmet, pinambayad sa pay now, pay later. So pagkatapos mo ngayong ma-aksidente, sasabihin mo, sana pala nag-helmet ako. Wisdom. So natutunan mo yung wisdom, na-aksidente ka na. Pastor kasi, hindi naman kasi komportableng mag-helmet. Totoo naman. Pero mas hindi komportable pag nasa ospital. Pag na-injury ka na. Come on now. Pay now? Now naman, sa mga estudyante. Hindi kaya masarap mag-review. Naging estudyante rin naman ako eh. Stock knowledge na lang, pastor. Magaling naman ako eh. Kala mo talaga, honor roll eh. Woo! Yung katabi mo, tatawa-tawa lang. Ang daming kinopya niya sa katabi. Okay? Sabi, alam mo, examination tomorrow. Mas gusto mo na mag-relax, umupo sa sopa, at uminom ng... Joke. Ayaw mong bayaran ng atensyon na mag-review. At dahil hindi mo binayaran, bumagsak ka sa exam. Kung nag-review ka, isang gabi lang mawawala sa'yo. Pero dahil bumagsak ka, nag-remedial ka, isang SEM ang nawala sa'yo. Pay now, pay later. So naniniwala ko, wisdom is not free. You have to pay for it one way or another. That if you pray to the Lord and ask for wisdom, He is going to give you the wisdom to choose the right thing. Pero minsan yung wisdom na natanggap mo, hindi mo binabantayan. Yung wisdom na natanggap natin, hindi natin pinapangalagaan. Naniniwala ba kayo ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng wisdom? Pag wala kang wisdom, ano sabi ng Biblia? Buksan po natin ang James chapter 1 verse 5. Ang sabi ng Biblia, if any of you lacks wisdom, ano po ang solusyon? You should ask God. And when you ask God, He gives generously, do all without finding fault. Highlight this part. And it will be given to you. When you ask God, it will be given to you. So wisdom is something that God granted for us to receive. But I also would like to remind you na yes, God gives wisdom, but we have to guard that wisdom. Kilala niyo po si Solomon, yung nagsulat ng Proverbs 4:7. Si Solomon na nagsabing wisdom is a principal thing. Alam niyo po ba na si Solomon, na sumulat ng Proverbs, yung mga Proverbs, hindi niya lahat na-apply sa buhay niya. Okay? He has the wisdom, pero hindi lahat ng wisdom na yun, na-i-apply niya sa kanyang buhay. In fact, nagsimula yung wisdom ni Solomon nung humiling siya sa Panginoon. If you remember po sa Acts chapter 3 verse 5, nagtanong ang Panginoon sa kanya, ano ang bagay na gusto mong ibigay ko sa iyo? Buksan natin ang Biblia natin. 1 Kings chapter 3 verse 5. At Gibeon, everybody read together?
The Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, highlight, ask whatever you want me to give to you. Ang tindi, Brad. Kung yung nagtatanong sa inyo, creator of the heavens and the universe, I mean, kung kaibigan mo lang magsasabi, tas walang pera, sabihin, anong gusto mo? Bibigay ko lahat. Hindi ko maniniwala eh. Alam mong pinaprank ka lang niya eh. Di ba? Pero pag Diyos ang nagtanong sa'yo, Diyos na lumikha ng langit at lupa, kaya kang bigyan ng kingdom, kaya kang bigyan ng deliverance, kaya kang bigyan ng protection. You could ask anything to the Lord. As si Solomon, pwede niyang hilingin, Lord, I want military might. I want strategy. I want the death of my enemy. Gusto ko ng yaman. Gusto ko tumalino ako. Pwede niyang hilingin kasi ibibigay naman ni Lord. Pero hindi yun ang kanyang hiningi. Tignan niyo yung sabi ng verse. Sabi ng verse 9, so give your servant, highlight this part, a listening heart, a discerning heart. For what reason? To govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? If I don't have the discerning heart, in fact, yung discerning heart is actually listening heart. Everybody say listening heart. Now that's quite interesting because ang puso walang tenga. Pero ang hinihingi ni Solomon, kapasidad na yung puso ko marunong makinig bago magdesisyon. Amen? Kasi ako naniniwala, ang puso may tenga. 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 E-A-R. Ear. Ang puso may tenga. So ang hilihiling ni Solomon, Lord, I want to have a listening heart. I want to have the capacity to listen before I decide. You know what? Because pwedeng hilingin ni Solomon na lahat, pero hindi yun ang kanyang hiningi. Natuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya binigyan siya ng Lord ng extraordinary wisdom. And Solomon became famous for that wisdom. That even the queen of Yemen traveled 1,500 miles just to listen to him and to witness it personally. Why? Yung wisdom na ito ni Solomon, hindi niya pinag-aralan. Yung wisdom na ito ni Solomon, hindi niya pinagtrabahuan. It was received by grace. It was given by grace because God is a gracious God. However, yung wisdom na grinant ng Lord, hindi niya nabantayan. In fact, si Solomon, binalaan siya ng napakaraming tao. Kasi alam niyo po, kung hindi niyo kilala si Solomon po ay meron pong 700 asawa. Walang magsasalitang sana all, ha? Tay, wag ka magsasalita sana all. Katabi niyo asawa niyo, tay. 700. And on top of 700 na asawa, meron pa siyang 300 na kalaguyong iba. For a grand total of 1,000. Nangyari. Tignan nyo ha, may wisdom daw yan. Totoo naman, may wisdom si Solomon. Pero hindi niya nabantayan yung kanyang wisdom. Alam niyo ba nangyari kay Solomon? May mga red flag, hindi niya pinansin. May direct utos si Lord, huwag kayong mag-aasawa ng foreigner. I mean, apam. Sa kanila yon. Pwede kayo. Pwede. Ano nga yung kanta pag sinasalubong sa airport? Bawal.
Amen? Pero paulit-ulit ang kanyang pagsuway. Now, ang tanong, binawalan ba talaga siya ng Panginoon na gawin ito? Let me prove that to you. 1 Kings 11 verse 1 to 2. Now, King Solomon loved many foreign women. Ay, sus. Besides Pharaoh's daughter, he married a woman of Moab. He married a woman of Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. Verse 2, but the Lord, highlight this part, but the Lord had clearly instructed the people of Israel, you must not marry them because they will turn your hearts to their gods. And yet, Solomon insisted, mahal ko siya. Ramdam ko siya. Parang sakit ng ulo lang ah. Pastor, makita ko pa lang yung picture niya. Grabe yung goosebumps ko po, Pastor. Oh. Sabi ng Lord, no. So yung pagkakaroon ni Solomon ng 1,000 babae sa kanyang buhay, hindi siya aksidente. Hindi siya nangyari overnight. Hindi siya ignorante sa utos ng Lord. He was warned. He was warned. He had the knowledge, but not bina. Understanding. Discernment. Alam niya ang utos ng Lord, pero anong ginawa niya? Verse 3. Dahil ininsist niya ang kanyang pagmamahal, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines. In fact, these 1,000 women turned his heart away from the Lord. Kung ilalayo mo ako sa Lord, wag na lang. Come on, am I talking to somebody today? Kung ilalayo ka niyan sa Panginoon, kahit pogi ka pa, 3 dimples mo, sa inyo isa, wag na lang. Sabi mo sa katabi mo, wag na lang. Hindi ko ipagpapalit ang Panginoon. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos. Balik mo yung verse, anak. Don't ever think for a moment na pagmamahal pa rin yan. Hindi na romance yan, Brad. Huwag mo sabihin, mahal mo lahat yan. 365 lang ang araw sa isang taon. Ibig sabihin yan, every 3 years na kayo nagkikita ko, iba-iba araw-araw. That's not romance, that's pattern right there. Amen? Alam niyo, message siya sa lahat ng mga single people, makinig kayo sa akin. Huwag kayong fasten your seatbelt. Huwag kayong magpapahulog sa mga pangako nila. Tatandaan nyo, pattern speaks louder than promises. Lahat ng tao kaya mangako, pero bago, check mo muna pattern. Kung ito, liligawan ka, at sasabihin, mahal kita, naka 1,000 ka na, mahal mo pa rin ako. That's not romance, that's pattern. Amen? That's pattern. 700 wives. Alam niyo, pag tinitignan ko nga to, minsan kasi may mga naririnig ako, nababasa ko, sabihin nila, love pa rin yan, pastor, romance pa rin yan. Ako, tingin ko dyan, logistics. Sige, paano mo i-schedule yung 1,000 na yan? Paano mo, housing problem yan. Di ba? Allowance, conflict management. Parang kailangan mo ng admin staff para i-manage siyang isa. Yung wisdom na sana ginagamit para pamahalaan ng bansa, kailangan mo patalunin ng wisdom. Ano nga ba birthday nung number 447? Everybody say wisdom. May mga katabi tayo, ganyan no? Alam niya yung tama, alam niyang mali, pero tinuloy pa rin. May tinuloy pa rin. Now, one question. Pastor, bakit hindi naman alam ni ano yan?
ni King Solomon yan. Alam niyo ba, na yung utos na yan ng Panginoon not to marry a foreign woman, hindi na bago yan. In fact, may specific utos pa ang Panginoon sa hari lang. King na si Solomon eh. Ano ang utos ng Lord sa Deuteronomy 17:17? The king must not take many wives for himself. Okay na, pwede na tayo minto eh. Yun pa lang, tapos na eh. Amen? Because they will turn his heart away from you. And that's exactly what happened to Solomon. That's exactly why God warned him. These women will turn your hearts to the Lord, and he knew it. Hindi lang basta asawa yan, hindi mo lang siyang, no. These people will introduce a new worship system to you. They will be a gateway for another gods. Don't even try to do it. And by the way, kung kayo yung nandyan, sasabihin mo, Pastor, si Solomon nga may 1,000 na asawa. Baka pwede na rin ako. Don't you ever misapply the word of God today. Hindi porket nangyari, approve ng Diyos. Okay? Hindi porket hindi pinigilan ng Diyos mangyari, hindi ibig sabihin suportado ng Panginoon yan. Natuloy nga, pero hindi ibig sabihin kalooban ng Diyos yan. Kayo pa rin, pero hindi ibig sabihin suportado ng Panginoon yan. Come on now. Why? Hindi lahat ng nangyayari ay ina-approve ng Panginoon. That's why I want to challenge all of you. Alam ko hindi lang to love story. This is an important principle that each and every one of us must know. We need wisdom, not just knowledge, to discern the right thing. And I'm preaching to myself as well. I know I need more wisdom from the Lord. And I keep on asking God for wisdom. Kasama ko ba kayo, Global Family? You want to ask for God's wisdom? Taas ka kamay lahat ng gusto ng wisdom? Yes, we want that too. Because Solomon, who wrote Proverbs, the book of wisdom, unfortunately, nakakatawa nga kasi si Solomon nagsulat ng Proverbs pero buhay niya Ecclesiastes, if you know what I mean. If you know, you know. If you know, you know. Ano sabi ng Bible sa verse 4? Nung tumanda si Solomon, in Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord his God. That's why, church, I want to encourage you today. Don't just ask for wisdom. Guard the wisdom that God has entrusted to you. That's why coming to church is very important. Because in here, we know, as we keep on listening to the Word of God, lagi ko sinasabi, the Word of God is not just informational. Google can inform too. ChatGPT could inform too. But this book, the Word of God, it has the ability to transform your life. So in all you're getting, get wisdom. Because wisdom is the principal thing. It's the foundation. Kasi mapapansin nyo mga kapatid, pag wala tayong wisdom, and I will close with this, pag wala tayong wisdom, parang ang lahat ng bagay ang bigat-bigat. Parang lahat ng bagay ang hirap-hirap. Nagtataka ka sa iba, nagawa nila ng 2 years, ba't ako di ko nagawa ng 20 years? Alam niyo may warning ang Panginoon sa atin dyan, and I will close with this. In Ecclesiastes chapter 10, verse 10, this is an important principle. Ang sabi ng Biblia, using a dull axe, Tagalog, kapag gumagamit ka ng mapurol na palakol, ang sabi ng Biblia, using a dull axe requires, everybody, great strength. Ibig sabihin, kapag kayong palakol mapurol, highlight this part, it requires great strength. Matalas o matalim, kailangan mo ng effort. Correct? Pero kapag mapurol, ang sabi ng Biblia, it requires what? Great strength. So ano ang susi? Continue reading. So sharpen the blade. Hasain mo. That's the value of wisdom. It helps you succeed. So you could be strong, but no wisdom. At kung malakas ka pero walang wisdom, you will end up exhausted. Kasi pawis na pawis ka, hirap na hirap ka, because
yung dull acts, yung dull mind, yung buhay na walang wisdom, it will cost you energy. It will cost you your time. Kaya ikaw ay pagod na pagod, pawis na pawis, parang hirap na hirap. So ang sabi ni Solomon din, siya rin yan eh. Sabi niya, pause ka lang muna. Hasain mo muna. Kasi hanggat hindi siya matalim, mapapagod ka. Kasi kahit gaano ka kalakas kapag walang wisdom, mapapagod ka. Kaya sasabihin mo, bakit kaya lahat ng bagay parang ang hirap-hirap? Ang hirap-hirap namang ma-promote. Ang hirap-hirap naman ng trabaho. Mahirap ba talaga? O baka mapurol lang yung axe? Kasi kapag matalas ang palakol, it saves time. It saves you from emotional damage. It saves you energy. Na posibleng kaya tayo napapagod at nabe-burn out, hindi dahil sa hirap ng buhay, hindi sa laki ng trabaho, posibleng kailangan lang nating huminto. Lord, give me wisdom to choose the right thing. Hindi ko po kino-question ang sincerity ninyo. Hindi ko po kino-question ang commitment ninyo. Committed naman kayo eh. Hindi ko po kino-question ang faithfulness ninyo. Faithful naman kayo. Pero tatandaan nyo si Peter, faithful din. Si Peter, sincere din. Si Peter, committed din. Pero naging overconfident. And he denied Jesus not just once, but 3 times. So what is the solution, friends and family? Do you want wisdom in your life? Gusto niyo bang hasain na yan? Yes. What's the solution? Ang sabi ng Biblia, commit to the Lord. Proverbs 16. Si Solomon din yan. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Kapatid, alam ko may mga plano ka sa buhay. In fact, bago pumasok ang taong ito, may plano ka eh. Nakalagay na sa journal mo ng Starbucks na nakuha mo dahil naka-18 kang Starbucks prop. Lahat ng mga plano mo from January, February, March, April, May, June, July. Hindi po masama magplano. I advocate you planning. I advocate you saving. Go ahead, do that. Pero kung mindset natin is that I will make a plan and Lord, bless this plan. That's right? That's not biblical. What the Word of God is saying, instead of doing a lot of plan and then, Lord bless it, hindi. Ang sabi ng Bible, surrender your plans. Commit to the Lord. Whatever you do. And when the Bible says whatever, He means whatever. Even the things that you do for God. Even the good things and godly things, kapag hindi surrendered, nakakapagod. Kaya kahit faithful volunteer, nabe-burn out. Because hindi porket para sa Diyos mo ginagawa, okay, kailangan isuko mo eh. You have to commit it to the Lord. Submit your plans to Him. And when you say commit, everybody say commit. Hindi mo sinasabing, Lord, ano pang direksyon ng aking buhay? No. When you say you commit your plans to the Lord, ibinibigay mo yung driver seat. Ginigive up mo yung driver seat at sasabi mo, Lord, take the wheel. Jesus, take the wheel. And let me warn you, when God took that wheel, tapos sabihin ko sa inyo, God will direct your plans. God will redirect, reduce, resize your plans. Are you willing to do it? Yes, Lord, we want to. Bakit? Kapag ikaw lang kasi nagdadala ng plano mo, mapapagod ka. Pero kapag isinuko mo ang lahat ng yan sa ating Panginoon, and sinabi mo, Lord, kulang ang aking kakayanan, kulang ang aking kaalaman, pero ang alam ko, sabi ng iyong salita, when I feel weak, I can say I am strong. When I am poor, I can say I am rich. Kasi kapag Diyos ang nagdala ng lahat ng bigat na iyong dinadala today, it will not crush you. If you will entrust everything to the Lord. So church, commit to the Lord whatever you do. Ask the Lord, Lord, I need wisdom, not just to choose the right thing, but to choose it the right way and do it at the right time. I need you, God.
I need wisdom for me to have the ability to live inside your will in my life. Palapakan natin ang Panginoon.